What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video. At sa video na to, pag-uusapan natin yung tatlong pinaka-importanting bagay para maging consistent profitable trader ka. Okay? So in essence, kung wala ka pa nito, for sure hindi ka pa consistent trader. Alright, so bago ang lahat, excited na akong ituro to sa inyo. Premium lesson na naman, another day, another premium lesson, no? Idol natin yung si Another Day, Another Watch, So sa mga nanonood, shout out, sana makakabili tayo niyan sa future. So dito muna tayo kay BTC, sa ano ba ang ginagawa ng price action ni BTC. So alam natin ang support natin would be 89,000 level to 88k level. And then, ang resistance natin would be 110k level. Again, level yan kasi pwedeng gawing range yan ng presyo. Hindi exact dyan pumupunta yung presyo. Okay, so sinabi natin last video, bold prediction natin na pwedeng umakyat si BTC to 100k level. Pero, pwede rin siyang bumelow dyan. In essence, pag nabasag niya yan, kita-kita tayo sa 70,000 level. Bakit? Bakit pwede? Bakit posible? Of course, this is a market. So anything can happen, and based sa technical, meron tayong divergence na na-spot yan. So RSI divergence or bearish divergence could lead to potential downswing. And then ABC pattern na rin yan. So mag-create ka ng head and shoulder dyan. Pwede ka bumaba dyan. Pero maraming beses nagtap yung support dyan at maraming beses din inangat ng price action ni BTC yan. Kaya that is a strong support. So pwede yan mag-above dyan and then eventually mag-break ng 108,000 level. So hindi natin alam, pero sinasabi lang natin dito yung ating mga forecast possibilities. Okay, so ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ready na rin ako, So, punta muna tayo sa whiteboard marker. Punta muna tayo sa whiteboard ni Canva. So, dun tayo magturo, Yun, na-miss ko magturo. So, let's go. Hello guys, Dr. Momentum here. So, number 1 na kagad tayo. Number 1, not predefining your risk. So, Doc, ano ba yan? Not predefining your risk. Ang hirap naman yan. So magbigay tayo ng example, pero bago tayo magbigay ng example, magbigay muna tayo ng definition. So bago ka pumasok sa trade, meron ka tinatawag na cut loss. So halimbawa, ang cut loss mo sa trade is 10 USD. So pagkapasok mo sa trade, automatic meron kang i-set na cut loss level. So ang typical trader pupunta sa trade nang hindi niya pinipredefine yung risk niya. So yung risk, ibig sabihin niya, yan yung pwede mo ipatalo in case na mamali ka ng analysis. So a typical trader, tawagin natin tong TT. Typical trader. And then CPT. Okay, so consistent profitable trader. Ang pangit, Pangit naman niya, pagpasensyahan nyo na sa mga bata dyan. So etong si typical trader, let's say halimbawa natalo siya, 10 USD. Yan yung risk niya. Natalo, first trade talo. So dahil talo yung first trade niya, ang gagawin niya sa next trade niya, takot na yan mag-trade. So lalagay siya 5 USD. Tapos biglang nanalo, bobomba yan 20 USD. Yung risk, ito yung mga risk niya. So nakita nyo yung difference, walang consistency. Bakit? Kasi nagbe-base siya sa kanyang emotions and wins. Okay, so in essence, pag madami siyang panalo, lalakihan niya yung taya niya. Pag madami siyang talo, lilitan niya yung taya niya. So that's how a typical trader operates. So kung ikaw to, malamang isa ka dun sa mga hindi pa consistent, which is okay lang. Kaya nga tayo nagtuturo, nandito tayo para matuto. Okay? So don't beat up yourself because dadating ka din dito sa gusto mong level. So CPT, ano ba yung CPT? In essence, natalo siya sa first trade niya, talo ng 10 USD. So next trade, natalo siya ng
ng 10 USD ulit, talo. Imbis na ibaba niya kasi puro talo siya, 10 USD ulit. Tapos nanalo na, tumama, 10 USD ulit. So nakita nyo yung difference? Ito, consistent. No matter what results he is getting from his trades, meron siyang consistency. Why? Because he is trading objectively. Meron ng set of rules na pinapollow si CPT na yan at parang robot na lang yan mag-trade. Kasi wala na siyang pakialam kung win or loss, pero yung predefined risk niya is on point palagi. Okay? So that's number 1 on our example. Number 1 is not predefining your risk. Okay, so number 2 tayo. Number 2, ano? Number 2. Number 2 is, ready na ba kayo dito? Not cutting your losses. Not cutting your losses. So, number 2 na yan, ano? Not cutting your losses. Paano ba yan, Doc? Not cutting your losses. Si typical trader, balik tayo kay TT and then CPT. Si TT, okay, so let's say for example, dito siya umentry, ano? Dito siya umentry, break even point. So BP, break even point. Focus lang kayo dito. Makyat yung stock. Makyat yung stock above entry point niya. So up na siya ng 20. Pero ang goal niya is 100. Kaya hindi pa siya nagbebenta. Nung bumaba na yung presyo, hindi pa rin siya nagbebenta. Nung bumalik na sa break-even point, hindi pa rin nagbebenta. At nung bumalik na below o pumunta na below break-even point, hindi pa rin siya nagbebenta. Kasi sabi niya, hindi. Maganda yung balita dito eh. Hindi, sobrang bugbog na to, kaya dapat umakyat na to. So in essence, may pagka-stubborn, ano? So, sinasabi na ng presyo na magbenta ka na dahil below na yan sa cut point mo, pero sinasabi ni trader, hindi. Tataas pa yan. Ang in essence, anong nangyari dyan, long term ka na lang, long term na lang ako. Narinig nyo na yan? Yeah, long term ko na lang to. Ayoko matalo ng maliit eh. Gusto ko malaki yung talo, kaya long term na lang. Again, walang mali dyan. We've all been there. If kung nandyan ka pa, that's okay. It's the beauty of learning. So si CPT naman, kaya natin to dinedefine para maging aware na tayo. Okay, ganun pala yung typical trader. So iiwasan na natin. Si CPT naman, halimbawa break-even point. Umentry siya. Up na siya ng 20. Ngayon, yung presyo, yung take profit niya is 100, ano? Yung presyo, imbis na papunta sa 100, bumalik sa break-even point niya. Benta na kaagad yun. Wala na yun. Sell na agad yun. Nang walang alinlangan. With 1 second o 2 second, nakabenta na yan. Why? Because CPT has set of rules na fina-follow niya. So meron ng sistema si CPT na wala si typical trader. So ganun kabilis, ganun kawalang yatong CPT na mga to. Kaya in essence, trading is a zero-sum game, ano? So para manalo si CPT, maraming bunch of typical trader na natatalo. So kung merong sistema si CPT, yun ay pagkakat ng losses ng mabilisan. So number 2 on the list, not cutting your loss. Alright, so basic na basic pero high impact yan. So number 3, last but not the least, not taking profit or not setting targets. Halimbawa sa negosyo, meron kang siomaian. Meron kang siomaian, ano? So sa siomaian mo, ang renta mo at ang expense mo at lahat ng pasahod mo sa empleyado is 15,000. So ang target mo ngayon is 20k para kumita ka man ng 5,000. So halimbawa lang to, pero sa trading ganun din, dapat meron ka rin target. Hindi ka lang basta-basta banat ka lang ng banat. Okay? So si typical trader, let's say si typical trader, ganito siya.
Typical trader to ha. Okay, bumili si typical trader. Again, this is a break-even point, ano? Si typical trader, bumili siya, umakyat, panalo si typical trader. Plus 200. Pero sabi niya, hindi, tataas pa to, plus 300 pa natin. So, pumunta na naman sa 300. Hindi, tataas pa to, sabi niya, hindi pa rin siya nagbebenta, 400 na. And then eventually, bumagsak na 100, hindi, baka bumalik sa 300. Doon na lang ako magbebenta. Hindi na bumalik. Bumalik na sa break-even point niya. Hindi na nakabenta. So in essence, binabase niya yung take profit level niya sa emotion niya. Okay? Wala na naman tong rules. Nakikita nyo yung difference na may rules sa hindi. So yan ang typical trader. Si CPT, meron siya target na BP again, break-even point. Pumasok si CPT. Umakyat sa 100 USD, pak, benta na yan agad. Wala nang baka umangat pa to, benta na yan agad. Or meron tayong tinatawag na tranche selling, which is ginagawa din natin, ano. So pagka umakyat dun sa level na yan, pag pumitik yung presyo sa level na yan, pak, usually babagsak yan kasi nandyan yung key level. Key level na tinitingnan natin, pak, babagsak yan. Kaya nakikita nyo kadalasan yung port snap natin or yung candle snap natin, no? Ba't ganun pag nagbenta bumabagsak din yung presyo? Kasi nandyan yung key level. So si consistent profitable trader, pagka nakuha niya na yung quota niya, pak, alis at alis na yan sa merkado. Why? Because alam niyang kaya niya pang ulit-ulitin yan kasi meron na siyang set of rules na pina-follow. So si typical trader, kaya hold siya ng hold, kaya minamaximize niya yung profit kasi hindi niya alam kung kailan niya ulit magagawa yon. Si CPT o si consistent profitable trader has set of rules that he can replicate anytime. Kaya hindi siya nanghihinayang sa mga pa 100 o pa mga small win. Eventually nagko-consolidate at nagko-compound yung small wins niya into big wins. Okay? So, yun yung tatlong bagay na kailangan mo para maging consistent trader ka. Okay? So, number 1, if hindi mo pa pinipidefine yung risk mo, that's 1. Number 2, not cutting your losses. Number 3, not taking profit or not setting targets. So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. Kung meron kayo natutunan, comment nyo naman. Dr. Momentum number 1. Okay? So, sorry, ngayon lang ako naka-upload. Kahapon nagpapapayat tayo, nag-jogging tayo kasi pupunta nga pala tayo ng Cebu. So, next month punta tayo ng Cebu. Sa mga tiga Cebu dyan na followers natin, baka pwede tayo mag-coffee session, no? Kung hindi ako busy. So, yun lang. And again, kung wala ka pa nito, sa mga diniscuss natin, kung wala ka pa nito, I will discuss this sa ating Discord. Don't worry. So sa lahat na makakapasok sa ating Discord, I will discuss this, yung system ni Dr. Momentum, paano siya nagpe-predefine ng risk, paano siya nagka-cut loss, paano siya nagte-take profit, ano yung mga style na ginagamit ni Dr. Momentum. Everything I will teach on our Discord. So hintay-hintay lang. Sana masaya kayo palagi. Dr. Momentum. By the way, God bless. Dr. Momentum out.